guys! Welcome to another budget closeout, and this time ito yung gagamitin natin. So, andyan pa rin naman yung notebook. So, dun ko nilalapag yung summary para guide din natin sa monthly na closeout. So, ganito po siya. Tanan! This is a calendar na nakuha talaga na nabili ko from Flying Tiger last year na pato sa mga impulse purchases ko last year. So, this is medyo may ano lang kasi hindi included yung April 5. Yung week 1 ko, April 1 to 4. Ngayon, yung week 2 magsa-start sa 6. So anyway, since nag-a-adjust tayo, yung April 5, in-account ko na, tapos magsa-start na lang tayo April 6 hanggang April 12. So this is from Monday to Sunday. Ulang muna. Pasensya guys sa background music na yung aircon. Luma na yung aircon namin, tapos parang nasa barko ka talaga, no? Barko feels. Anyway, so ito yung ano natin last Monday. So nakalista din yung ano, sandali kuha ko ng small cover dito. So nakakuha din ako ng may mga pumasok din na income last Monday. Color coding, kumbaga, kung ano siya. So, mabaya na yan. So, nung Monday, April 6, nagbayad po tayo ng credit card, yung sa BPI. Nag-coffee po tayo sa labas at 195 at one-way na Grab. So, a total of, grabe no, 5,000 agad, 336. Yung next, April 7, nag-snacks kami sa cafeteria ng secretary ko. Tapos, nagpa-deliver kami sa bahay ng ice cream kasi ang init. May bago yung McDo McDo Bekenemen. Joke. Yung McDo, may bago yung hazelnut na McFlurry. Tapos, yung Grab ko for the whole day, I was at 531. Wednesday, April 8, again, nagpa-deliver ako ng pero personal ko na to. Kinain ko sa office. Ito yung lunch ko kasi nakita ko may bago yung McDo. So, wala lang. Try lang. So, nagpa-deliver ako ng McDo na truffle burger at 224 na naka-charge sa CIMB at saka Grab na 205 for the whole day. Guys, pag na-charge nyo sa credit card, ilalagay nyo agad para alam mo kung ano yung account na babalikan mo. Alright? Alright. Thursday, which is a holiday, pero nagtrabaho ako sa office 2. So, para mahatid ako, ito yung pangbayad ko sa mister ko na ano, pambayad ko sa kanya para mahatid ako. Nagde-drive-thru kami ng McDo. Tapos, I spent 180 for a barangay certificate. Tapos, yung secretary allowance, lumaki po siya dahil she has errands. So, pag may errands, nag-a-add po talaga ako for the fare, konting snacks, ganyan. Tapos, nung Thursday din, after ng office, nagpa-trim ako ng buhok at nagpa-deep conditioning kasi hindi pa afford yung pagpa-retouch ng ribbon. Walang budget. So, ayan. Deep conditioning lang. Tapos, yung Grab car ko, buong araw, 330 at minadaanan akong parang Taiwanese hotcake na curious ako, so nag-take out ako. May kasama tong kape. So total money spent on Thursday was at 4,134. On Friday, I paid for laundry at 180. Yung BPI credit card ulit dahil nakakuha ko ng PF nung araw na to. So half of my PF went to the credit cards.
So, 5,000. Tapos, yung CIMB, binayaran ko na rin ng konti and Grab. So, total spending was at 6,698. Okay, these are my, hindi ako lumabas ng bahay. So, ito lang yung pinagkakaabalahan ko pag transfer ng pera. Kasi may pumasok na rent online. So, tinransfer ko na sila agad sa mga accounts ko online. And I also paid partially for G-Credit and CIMB. So, merong konting transfer fees. So, we have rental property asawa. Pero, ano yan yung rental property is actually dun kami magtatayo ng bahay. Pero for now, since we're still living dito sa old na bahay ng husband ko, kasi andito yung father-in-law ko, pinapa-rent out muna. Pero yung bahay doon sa rental property, luma na rin. Magkasing edad sa husband ko. So, for Sunday, sandali, mahanap ko ng angulo. So, for Sunday, no, umorder ako ng kamatis sa isang churchmate. Napakalaki. So, 60 per kilo. So, sinunggaban ko na. Tapos, nagpabili ng coke. Tapos, nagpa-deliver kami ng lunch via Grab. Kasi wala nang laman yung freezer namin. So, nag-eat out ako sa Landers. Wala si Mr. Nag-out of town siya. Tapos, nag-groceries na din ako kasi para magkaroon ng laman yung freezer namin. So, at 2,348.50 and ito yung Grab car ko dahil hindi pa ako nagda-drive. For expenses this week is debts. So, debts pa rin. At 12,240 yung total. Then, food at 5,123.50 total, which half of it are groceries. Tapos, yung haircut ko at 1,780 is greater than the transport itself at 1,623. Tapos, yung iba, yung sa work, yung barangay cert at yung allowance ng secretary. So, we have a total cash expense of 20,814.50 for this week. Back to the credit card company, 1,462. So, mina-minus po yan siya. Hindi kasi siya cash. So, dito na tayo sa ating total. So, yung total income natin for this week, pumalo po siya ng 29K. Yung expenses natin at 20,814.50. So, may positive balance po tayo na 8,595.50, which is malalaan for bills and payments. Okay? Madami talaga kasi. So, yung return natin to CIMB is at 1,462. And that closes out our April 2nd week. Again, ayan, daming numero, no? See you sa next na weekly recap. Bye!